Napagpasyahan ni Thor at Loki na maglakbay patungong Utgaro, lupain ng mga higante, ang kalaban ng mga Diyos. Kinaumagahan, sila ay naglakbay sakay ng karuwahe na hinila ng 2 kambing. Nang abutin ng gabi sa paglalakbay, nagpahinga sila sa bahay ng isang magsasaka. Kinatay ni Thor ang 2 kambing at inilagay sa malaking kaldero. Iniluto at inihain ito sa hapunan. Inanyayahan ni Thor na sumalo sa kanila sa pagkain ang mag-anak na magsasaka. Ang anak na lalaki ng magsasaka ay nagngangalang Tjalfti at Rosba naman ang anak na babae. Inutos ni Thor sa magsasaka na paghiwalayin ang buto ng kambing sa balat nito. Ngunit hindi sumunod si Tjalfti, sa halip ay kinuha ang bahaging pigi at hinati ito gamit ang kutsilyo. Ano ang pangalan ng mga anak ng magsasaka? Kinabukasan ay nagbihis si Thor. Kinuha ang kanyang maso, itinaas ito at binintidahan ang mga kambing. Tumayo ang mga kambing, ngunit ang isa ay bali ang paa sa likod. Napansin ito ni Thor at nagalit ng husto. Bakit kaya bali ang paa sa likod ng kambing? Nanginginig sa takot ang mag-asawa. Nagmamakaawa kay Thor at sinabing nakahanda silang ibigay ang lahat, huwag lamang silang alisin sa mundo. Naawa naman si Thor sa pamilya at ginawang magaan ang parusa. Kinuha niya ang mga anak ng magsasaka at ginawang alipin. Nagpatuloy ang paglalakbay ni Thor patungo sa silangang bahagi sa lupain ng mga higante. Nakakita sila ng malaking pasilyo at nagpasyang manatili roon. Hating gabi na nang gulatin sila ng malakas na lindol. Umuuga ang buong paligid at pakiramdam nila ay naggiba ang kanilang kinatatayuan. Nakahanda na si Thor na itaas ang kaniyang maso. Ngunit natigil naman ito, kung kaya napagpasiyahan nilang matulog. Kinaumagahan ay nakita ni Thor ang isang higante. Natulog ito at umuungol ng malakas. Kaya naman pala, ang sabi ni Thor. Pupukpukin na sana niya ng maso ang higante. Ngunit ito'y nagising at nagpakilala. Hello, ako pala si Skymar. Ang wika ng higante. Sa hintuturo ko kayo natutulog at inakala niyong silid. Saan ba kayo pupunta?
Pupunta kami sa lugar ng mga higante. Wika ni Thor. Oh, maaari ba akong sumama sa inyo? Wika ng higante. Nag-usap muna sina Thor at Loki. Mukha naman siyang mabait. Isama na lang natin. Mapapakinabangan pa natin siya. Wika ni Loki. At pumayag si Thor. Maraming salamat. Bibigyan ko kayo ng payo. Huwag kayong magpapakita ng pagmamataas kay Utgaro Loki. Nagpatuloy sa paglalakbay ang pangkat ni Thor hanggang sa dumating sila sa lugar na kanilang pakay. Nakakita sila ng mataas na pader. Pumanhik sila doon at nakita nila ang malalaking tao na nakaupo sa dalawang bangko. Sa sumunod na araw ay kaharap na nila ang hari na si Utgaro Loki. Hinamon sila nito ng isang paligsahan. Anong kakayahan ang mayroon kayo? Alam niyo bang hindi namin hinahayaan na manatili rito ang mga taong walang maipagmamalaki? Wika ni Utgaro Loki. Sumagot si Loki. Mayroon akong kakayahan na nais kong subukin. Walang sinuman sa naririto na bibilis ba sa aking sa pagkain. Tinawag ni Utgaro Loki si Lugi at itinapat kay Loki. Inilagay sa gitna ng mesa ang mga hiniwang karne at inumpisahan na ang patimpalak sa pagkain. Buto na lamang ang naiwan sa party ni Loki, ngunit may walang butong natira sa party ni Lugi. Kaya't malinaw na natalo si Loki sa nasabing labanan. Sumunod ang pabilisan sa pagtakbo na nilahukan ng batang si Jalfti laban sa higanting bata na si Hugi. Sa unang paglalaban, masyadong malayo ang agwat ni Hugi. Inulit ito ng 3 beses, ngunit hindi talaga maabutan ni Jalfti si Hugi. Tinanong ni Utgaro Loki si Thor kung anong kakayahan ang taglay nito. Sumagot si Thor na gusto niyang subukin ang labanan sa pabilisan ng pag-inom. Kaya't tinawag ni Utgaro Loki ang cupbearer na dala-dala ang tambuli na madalas inuman ng mga panauhin. Nilagok ni Thor ang inumin. Sa sobrang uhaw ay inakala niya na naubos niya ang alak. Ngunit akala lamang niya yun sapagkat nahihirapan na siyang huminga ay hindi pa rin niya naubos ang alak. Nagalit si Thor, inubos niya ang kanyang lakas ngunit wala pa rin nabawas. Kaya binitiwan niya ang tambuli at hinayaang matapon ang laman nito. Nakita iyon ni Utgaro Loki. Kaya nag-alok siya ng iba namang paligsahan, ang pagbuhat sa isang malaking pusa. Inubos na naman ni Thor ang kaniyang buong lakas, ngunit ang tiyan lamang ng pusa ang kaniyang naiangat. Tapos na ang labanang ito. Tulad ng aking inaasahan, wala kang laban, Thor. Tawagin mo na akong maliit kung gusto mo. Pero tumawag ka ng sinumang magkikipagbuno sa akin. Galit na ako ngayon. Ang wika ni Thor. Anong patimpalak ang unang sinubok ni Thor? Bakit galit si Thor at binitawan ang tambuli ng alak? Wala akong alam na gustong makipagbuno sa iyo ngayon, pero hayaan mong tawagin ko ang aking kinalakihang ina. Ang tinutukoy ni Utgaro Loki ay si Ellie.
Katulad ng dati, inubos ni Thor ang kaniyang lakas. Desperado siyang talunin ang matanda sa wrestling. Subalit hindi niya ito natalo, kung kaya napagdesisyonan ni Utgaruloki na itigil ang laban. Malalim na noon ang gabi, kaya't sinamahan ni Utgaruloki sina Thor sa isang lugar na pwede silang magpahinga. Kinaumagahan, si Thor at ang kaniyang mga kasamahan ay nagbihis at naghanda na sa paglalakbay. Hinandugan sila ni Utgaruloki ng masaganang agahan. Sa kanilang paghihiwalay ay tinanong ni Utgaruloki kay Thor kung may nakikilala ba siyang lalaki na mas malakas pa sa kanya. Sumagot si Thor na hindi niya maikakailang nalagay siya sa kahihiyan sa kanilang pagtatagpo at marahil ay iniisip nito na siya ay walang halaga. Ipinagtapat naman ni Utgaruloki na siya at si Skymir ay iisa. Nalaman na niya ang kahinaan ni Thor sa umpisa pa lang ng kanilang pagtatagpo. Ang pagkatalo ng pangkat ni Thor ay kagagawan lahat ng kaniyang mahika. Nang marinig ito ni Thor ay kinuha niya ang kaniyang maso upang ipukol. Ngunit wala na si Utgaruloki. Sa kaniyang paglingon ay wala na rin ang kuta, kundi isang malawak na kapatagan.